Gat ang tao ay wala kay Kristo, sila ay mamamatay sa kasalanan, sila ay binibilang na kaaway ng Diyos. Ano ang mangyayari kapag nakipag-isa ang tao kay Kristo? Mahalaga kasi ito, no, kapag nag-share tayo, bakit kailangan mong makilala si Jesus? Bakit kailangan na sa iyong puso, sa iyong buhay, kilalanin mo siya, no? Bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Kasi hindi natin sasabing, ito yung mga benepisyo. But before we share the gospel, we tell them the problem. Anong problema ng tao? Ang kasalanan. Before we give the solution, point to them the real big problem that has separated man from God. God has chosen us for salvation. May tinatawag na sa atin, no, doon sa reform, no, meron tayo sa catechism na sin, salvation, service. Bago ka makapagserbisyo sa Panginoon, kailangan sagutin muna yung problema ng kasalanan at ikaw ay maligtas. And you can only do the service by eto, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. Tayo ay binigyan ng katungkulan ng Diyos upang sabihin sa mga tao na pwede na kayong makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, bawat isa sa atin, dala-dala natin ang mensahe. And what is this message? The message of reconciliation. Because of sin, sin has separated man from God. It started in the Garden of Eden sa panahon pa ni Adan. Di ba pinalaya sila sa garden? Hindi na sila nakabalik. Hindi na sila pwedeng bumalik doon sa tinatawag na tree of life. No, hindi na pwedeng hawakan. And since then, wala na. Lalo nang napalayo ang tao sa Diyos because of sin. In Genesis chapter 6, ang sabi doon, and the people becomes wicked and wicked. Nagkanya-kanyang landas. Kaya tama yung sabi ni Pablo, there is no one righteous, no, not one. Wala, kahit isa. Kanya-kanyang landas. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maging lingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Kapag ang tao ay nakipag-isa kay Kristo, you are considered a friend of Jesus Christ, a friend of God. No, hindi na kayo kaaway. Pero hanggat ang tao ay wala kay Kristo, sila ay mamamatay sa kasalanan, sila ay patuloy na magiging binibilang na kaaway ng Diyos. That's the real truth and that's the absolute truth. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. That's the good news. Ipamalita natin ito na ang iyong mga kasalanan, gano'n man ito kalaki, gano'n man ito kabigat, God can forgive you. No? God can erase all your sins because of His Son, Jesus Christ. We have to proclaim to the people that God has already reconciled us through His Son, Jesus Christ. Wala nang iba. No? Makikipagkasundo lamang ang Diyos sa tao kung si Kristo, ang kanyang bugtong na anak, ay kikilalanin nila bilang Panginoon at tagapagligtas.